Kabanata 531. Sa loob ng 5 segundo ng paghiwa, parang tapos na si Luna sa labanos. Ngunit sa paningin ng audience, isang buong labanos pa rin ang nasa chopping board. Saka lang, may bahagyang itulak si Luna at kitang-kita na pala naman ang ipis na itong hiniwa. Nagulat ang MC at si Billy. Pati ang direktor, nabigla rin. Ang galing sa paghiwa. Sa wakas ba ay may totoong talento na sa show natin? Mo, nakuha mo ba ang anggulo kanina? Tanong ng direktor sa cameraman. Tumingin ang cameraman ng inosente. Nakafocus kasi ang camera sa mukha ng female guest kanina. Natapos na niyang hiwain ang labanos bago ako nakapagpalit ng anggulo. Paano mo naman hindi nakuha ang ganitong importanteng shot? Nasaan ang professionalism mo? Sigaw ng direktor sa kanya. Pero, mga 5 segundo lang naman ang ginugol niya sa paghiwa ng labanos. Wala akong sapat na oras. Paliwanag ng cameraman. Pinagmamasdan siya ng direktor, saka lumapit kay Luna. Luna, hindi namin inasahan na ganito kagaling sa paghiwa. Gusto naming magkaroon ng close-up dahil sobrang bilis mo kanina, kaya hindi nakapagpalat ng camera ang aming cameraman. Pwede mo bang hiwain muli? Oo, 2 beses, kailangan namin ng isang close-up at isang wide shot. Ayaw naming sabihin ng audience na gumamit kami ng double para sayo. Sige, sagot ni Luna. Mabilis niyang hiwain ang 2 labanos. Ngayon, malinaw na itong nakikita ng live audience at pinag-usapan ang kanyang galing. Pati ang MC, kumuha ng isang hiwa at inilagay sa harap ng camera. Kasing manipis ito ng pakpak ng kuliglig. Ganito ka kagaling sa paghiwa. Siguro hindi mo magagawa ito kung wala kang 7 o 8 taon ng karanasan, di ba? Pagkatapos, sinimulan ni Luna ang pagluluto ng roast pork. Sa loob ng ilang minuto lang, inihanda ni Luna ang lahat ng sangkap at maayos na inayos sa gilid. Sa kanya inilagay ang isang piraso ng pork belly sa kawali, kasama ng malamig na tubig, star anise, luya, dahon ng basil, at sili, sinimulan niyang igisa at iniwan upang mag-braise. Nang kumulo na ang sarsa, hinango ni Luna ang karne at maingat na tinanggal ang anumang natitirang balahibo sa ibabaw, saka hinati sa mga cube na 3 sentimetro ang lapad. Ang buong proseso ay damaloy na parang seda, walang sagabal o aberya. Luna, nakita ko na dinala mo ang damong ito. Para saan ito? Tanong ng MC. Malihan grass, kilala rin bilang malen, karaniwang ginagamit sa pambalot ng rice dumplings o nilutong karne. Kung gagamitin ito sa pagtali ng roast pork, mapapanatili nitong buo ang karne. Iyong palayok naman. Pwede naman itong palitan ng electric pot. Bagaman mas matagal maluto sa palayok, sa tingin ko mas masarap ang lasa. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Luna habang nagluluto na para bang nakapokus siya sa paggawa ng isang mahalagang obra ng sining, kaya tumigil na ang MC sa pang-iistorbo sa kanya pagkatapos ng ilang tanong pa. Hindi nagmukhang kampante si Luna. Seryoso lang siyang nagluluto, pero hindi maalis ng mga tao ang tingin sa kanya. Walang sino man ang umaasa na kung walang anumang biro o anumang interaksyon sa pagitan ng mga lalaki at babaeng bisita. Magiging ganito kaganda ang panonood lamang ng isang taong nagluluto, tunay ng isang kasiyahan, ang alindog ng isang profesional. Sa wakas, natapos na rin ang roast pork at oras na para maghain. Pagkatanggal ni Luna ng takip ng palayok habang nakasuot ng guwantes sa kusina, napuno ng bango ang studio. Ang roast pork ay may kaaya-aya at mapang-akit na kulay caramelized. Pinipigilan ng MC ang kanyang laway. Ngayon, hayaan ninyong subukan ng ating lalaking panauhin ang espesyalidad ng ating kagandahan ngayon. Pakitapos na lang lahat. Maraming mga pagkakataon ng mga putahing mukhang masasarap na hindi masarap dati, kaya lahat ay nag-ingat hanggang sa bahagi ng kainan ng palabas. Inihanda ng husto ni Billy ang kanyang sarili bago siya dumating. Para maiwasan ang pagsusuka nito, hindi man lang siya uminom ng tubig bago pumunta sa palabas. Gutom na siya ng mga sandaling iyon at kahit na maingat pa rin siya sa roast pork na ito. Ang hitsura nito ay nakapaglaway sa kanya. Naupo si Billy sa mesa at sa ilalim ng nag-aalalang mga titig ng lahat, maingat niyang kinuha ang isang piraso ng roast pork at kinagat ito. Tapos, ang pangalawang kagat, pangatlo, kasunod ang pangalawang piraso, pangatlong piraso. Kanin, bulalas ni Billy. Oh, mabilis na iniabot ng MC ang isang mangkok ng kanin. Tapos, muntik nang makalimutan ni Billy na nasa isang palabas siya habang kinakain niya ang karne, kanin, at minsan ay kumukuha ng ilang hiwa ng nakakapreskong labanos, hindi man lang itinataas ang ulo. Naubos ni Billy ang isang palayok ng kanin gamit ang isang palayok ng roast pork at isang plato ng labanos. Nakatitig lang sa kanya ang MC, ang mga crew members, at ang mga manunood habang ninanamnam niya ang lahat. Nabalik lang sa dati ang mga tao nang dilaan ni Billy ang huling patak ng sarsa. Lahat ay tumugon, hoy, magtira ka man lang ng kahit kaunti para sa amin. Naubos mo pa ang labanos. Pakiramdam ni Billy ay hindi kapanipaniwala na nakin niya ang lahat ng walang pakialam. Napakamot siya ng ulo. Pasensya na, napakasarap, hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap na roast pork. At ang labanos na iyon, napakasarap din. Hindi ko alam kung paano ito ilalarawan, sadyang napakasarap. Alam mo ba ang kasabihang ang napakasarap na pagkain ay nakakalimutan mo ang lahat? Parang ngayon ko lang naranasan iyon. Nakalimutan ko talaga na nasa kalagitnaan pa rin ako ng isang palabas. Sumigaw ang MC, walang silbi ngayon na natapos mo na lahat. Hindi na natin ma-relate kung gaano ito kasarap.
Pagkatapos ng palabas, gumawa si Luna ng isa pang plato gamit ang mga natirang sangkap at ibinigay ito sa mga crew member at live audience. Napaluha ang direktor sa tuwa. Sana nga ay maging permanenteng panauhin niya si Luna sa palabas na ito. Para naman makakain na siya ng mga putahe nito palagi. Kung tungkol naman sa cameraman, ginugol niya ang kanyang huling pagkamakatuwiran at ni-record ang pagsinghot ng direktor bilang mga blooper. Para sa episode na ito ng Beauty Specialties, gumamit ang direktor ng kakaibang paraan ng pag-e-edit. Ang 40 minutong palabas ay nahahati sa kalahating oras na pagluluto ni Luna, at 10 minutong pagkain ni Billy. Oo, isang buong 10 minuto ng pagkain lang ni Billy. Habang ipinalalabas ang palabas noong katapusan ng linggo, nalampasan pa ng mga manunood ang episode ni Dave, na sinira ang record ng pinakamataas na panonood mula nang ipalabas ito. Ang video ay napanood ng mahigit 10 milyong beses sa loob lamang ng isang araw. Dumami ng dumami ang mga manunood lalo na tuwing hating gabi. Kasabay nito, mabilis na naaga ng episode na ito ang unang pwesto sa mga mainit na paksa sa social media, at patuloy na tumataas ang kasikatan nito. Kabanata 532. Umikot ang mga hot topics sa social media na may mga hashtag tulad ng hashtag Beauty Specialties Prettiest Female Guest, hashtag National Wife Luna Windsor, hashtag Good Food Can Never Go Wrong. Binaha rin ng mga komento ang opisyal na social media account ng production team, karamihan mula sa mga fans na mga ina. Pinanood mo akong kumain ng 10 minuto. Ang sama. Midnight Madness. Lumabas ka, director, promise, gusto ko lang makipag-usap. Ang cute ng male guest ngayong linggo, iba siya sa iba. Anong brand ng dress ng female guest, please? Ang ganda. Makakain ako ng 3 mangkok ng kanin habang tinitingnan lang ang mukha ng Diyosa. Napakagandang babae na may napakagandang katawan at mahusay sa pagluluto. Pakasalan mo ako. Girl, kailangan mo ba ng mother-in-law? Sisiguraduhin kong ibibigay ng anak ko ang buong sahod niya sa iyo bawat buwan. Masayang nag-scroll si Luna sa mga komento online, pero medyo nagalit si Lucas. Ano ang ibig nilang sabihin sa pambansang asawa? Asawa ko siya. Napansin ni Luna ang emosyon ng Great Demon King at mabilis itong inalo, "Hey, darling, huwag kang malungkot. Sinabi sa akin ng direktor na maayos ang aking ginawa ngayon at gusto niya akong imbitahan muli. Naisip ko na iyon. Pupunta ako ulit pagkatapos ipalabas ang ating pelikula, pagkatapos ay dadalo ako sa palabas na nakasuot ng damit pang lalaki. Isasama kita bilang si Axel Coleman. Ano sa tingin mo? Perpekto, hindi ba?" Tumingin si Lucas sa babae. "Ma'am, salamat sa iyong pag-aalala, senior." "Hahaha, magaling na bata." Tumawa si Luna, pakiramdam niya ay may nagawa na siyang maganda dahil binigyan niya si Lucas ng kalamangan sa ilalim ng mesa. Biglang may natanggap na notification sa telepono ni Luna. Isang bagong text message ito mula sa isang kakaibang numero, "Bastard, magkikita tayo ng 3:00 ng hapon bukas, ihanda mo na ang damit pambabae mo." Ang arroganting tono na ito at ang labis na paggamit ng mga tandang padamdam. Dapat itong si Noah Smith. Muntik na itong makalimutan ni Luna. Akala niya ay susuko na si Noah. Mukhang sikat naman talaga siya noon pa. Habang iniisip niya ito, tumunog ang kanyang telepono. Si Molly pala iyon. Sinagot ni Luna ang tawag. "Hey, Molly. Luna, nagpadala ba sa iyo si Noah ng mensahe na gusto niyang makipagkita sa iyo bukas?" Tanong ni Molly. "Oo, natanggap ko lang, bukas ng 3:00 ng hapon." Tumawa si Molly. "Simula nang matalo sa iyo ang kapatid ko sa shooting range noong isang araw, talagang nag-e-ensayo na siya ng husto. Humingi pa siya ng payo sa daddy ko tungkol sa teknik sa pagbaril. Matagal nang hindi maganda ang relasyon ng kapatid ko sa daddy ko. Grabe talaga ang away nila lalo na pagdating sa usapin ng pamamaril. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko silang nag-uusap ng mapayapa. Mas mapayapa na ang kapaligiran sa bahay ngayon. Masaya rin si Lolo. Maraming salamat, Luna." Tuwang-tuwa si Luna nang marinig niya ang balita ni Molly. "Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ayoko lang na may nang-aapi sa kaibigan ko, kahit pa kapatid mo." Talagang naantig si Molly. "Sige, kita tayo bukas. At saka, dumaan ka sa bahay ko para sa hapunan bukas ng gabi. Gustong-gusto ka ng lolo ko at sinabihan niya akong imbitahan ka. Kung hindi mo mamasamain, pumunta ka." "Siyempre, hindi ko mamasamain. Pakiramdam ko lang ay maaaring maging masyadong abala ito." "Hindi naman nakakaabala, malugod ka naming tatanggapin kung pupunta ka. Kung gayon, ayos na ang lahat." Hindi pinansin ni Molly ang kanyang kapatid. "Sige, kita tayo bukas." Nagsimulang humuhuni si Luna ng isang kanta at naghanap ng isusuot pagkatapos niyang tapusin ang tawag. "Maganda ba ang mood mo?" Tanong ni Lucas nang makita niyang mas masaya si Luna pagkatapos ng tawag kay Molly. "Hahaha, Lucas, may sasabihin akong nakakatawa." Ikinwento ni Luna kung paano niya niloko si Noah mula simula hanggang katapusan. "Nakasuot ako ng panlalaki noon, kaya lagi niyang iniisip na lalaki ako. Sa huli, sinabi ko sa kanya na kung magagawa niya, magsusuot ako ng kulay rosas na damit na parang prinsesa at maglalakad-lakad sa shooting range ng 3 rounds. Nagsanay ng husto ang batang yun para matalo ako." Nabanggit din ni Molly na napakasipag niya kaya minsan nakakalimutan niya pang kumain. "Sinusuportahan ko talaga siya, gusto ko talagang makita ang reaksyon niya kapag nalaman niyang babae ako, hahaha." Nawala ang pagkamuhi ni Lucas kay Zachary nang makita niya ang malapad na ngiti ng dalaga.
Nabanggit na naman ba sa iyo ni Zachary ang bagay na iyon? Huwag kang mag-alala, hindi na niya nabanggit pa. Sa totoo lang, si Noah ay talagang may talento. Kung mababago niya talaga ang kanyang ugali, hindi na ako kailanman sasalakayin ni General Smith. Anong oras ka babalik bukas? Malamang pagkatapos ng hapunan. Nangako ako kay Molly. Sige. Napansin ni Luna na nakatitig si Lucas sa mukha niya habang nagsasalita ito, kaya hinawakan niya ang sarili niyang mukha. May kung ano ba sa mukha ko? Tinitigan ni Lucas ang nakangiting mukha ng dalaga, pagkatapos ay yumuko siya at hinalikan ito. Ang ganda mo talaga. Namula si Luna at nahihiyang tinakpan ang kanyang mukha. Talaga. Nako, lalong nagiging malandi ang Great Demon King nitong mga nakaraang araw. Pwede niya siya nitong ligawan kahit kailan at kahit saan. Luna, sana maging ganito ka kasaya kapag kasama mo ako araw-araw. Manalig ka, masaya ako palagi kapag kasama kita. Kinabukasan ng hapon, nagpalit si Luna ng damit panlalaki at nakarating sa shooting range 10 minuto bago ang ipinangakong oras. Naroon na si Noah at mukhang handa na siya habang ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngumisi siya nang makita niya si Luna. Brother Lou, nandito ka na. Maaga ring dumating si Molly at mainit niyang tinanggap si Luna. Nandito ka na pala, lumingon si Noah at malamig na tiningnan siya. Matapos ang ilang panahong hindi sila nagkita, si Noah ay pamayat, ngunit hindi naman siya nanghihina o pagod. Nagliliyab ang mga mata niya at naalala niya si Zachary. Ang mataas na antas ng pagsasanay sa pagbaril ay maaaring magdisiplina sa isang tao. Tila positibo ang naging epekto nito sa kanya kahit na pansamantala lamang ito sa puntong ito. Galit na galit ang kinikilos ni Noah sa pagkakataong ito. Kung pag-uusapan ang kanyang personalidad, maaaring mas matagal pa bago niya mabago ang kanyang saloobin. Kabanata 533. Dala mo ba ang mga gamit? Tanong ni Noah. Iwinagayway ni Luna ang hawak niyang pink na plastic bag. Gusto mo bang tingnan? Tiningnan siya ni Noah nang may paghihinala, pagkatapos ay tiningnan niya ang laman nito. Isang pares ng puting takong, isang pink na lacy dress, isang floral hair clip, isang pares ng puting medyas, at pagkatapos, mayroong isang pink na bra. Namula si Noah at mabilis na ibinalik ang bag kay Luna. Ikaw, pervert ka. Nagkunwari si Luna na inosente. Hindi ba't hiniling mo sa akin na magsuot ng damit pang babae? Mayroon bang babaeng hindi nagsusuot ng bra? Lalong namula ang mukha ni Noah. Tinitigan niya ito ng masama at huminga ng malalim, sinusubukang huwag itong makaapekto sa kanyang emosyon. Dahil handa ka na, hindi kita bibigwin. Biglang nagtipon ang maraming tao sa paligid nila. Karamihan sa kanila ay naroon na sa pinangyarihan noong nakaraan. Maging sina Zachary at Arthur ay naglaan ng oras para pumunta. Kinakabahang tiningnan ni Noah ang kanyang ama at lolo, ngunit hindi nagtagal ay bumalik din siya sa kanyang tiwala sa sarili. Mukhang sapat na ang mga saksi ngayon. Ngumiti si Luna at nagbigay ng isang mapang akit na senyales. Pakiusap. Tinitigan siya ni Noah. Huwag mong bawiin ang sinabi mo. Kung lalaki ka, kung makakakuha ako ng perpektong score ng nakapiring, ikaw. Oo, alam ko, maglalakad ako ng 3 ikot sa shooting range na nakasuot ng pambabae. Tumigil ka na sa pagsasalita. Naghihintay na ang lahat, babaril ka ba o hindi? Naiinip na sabi ni Luna. Sinimulan na rin siyang hikayatin ng lahat. Nagsususot siya ng damit pambabae. Sana ay maging maayos ang lahat, Little Noah. Tama, dapat mong manalo nito. Pabagsakin mo siya. Hahaha, excited na akong makita siyang nakapangbabae na damit. Good luck, kaya mo yan. Dahil sa oras na ginugol ni Noah sa shooting range, nagkaroon siya ng mga kaibigan sa mga regular dito. Dahil sa paglalarawan ni Noah kung paano walang kahihiyang inakit ni Luna ang kanyang kapatid, lahat sila ay sumusuporta sa kanya. Patok sa mata ng lahat si Molly, kaya hindi mapapatawad ang bigla siyang inagaw ng isang batang walang pangalan. Nakaramdam si Noah ng lakas. Nakaramdam siya ng matinding katarungan sa loob niya. Kumuha siya ng mahaba at itim na tela at tinakpan ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang baril at itinutok sa target gamit lamang ang kanyang pandama. Nagsimula na ang pag-score. Lahat ng nasa pinangyarihan, kabilang sina Zachary at Arthur ay matamang nanonood. Kinalabot ni Noah ang gatilyo. Bang! 10 puntos. Bang! Isa pang 10 puntos. Bang! Ang pangatlo ay 10 puntos. Sunod-sunod na pinatamaan ni Noah ang bullseye at lalong naging excited ang lahat. Sa wakas, ika-8 tira, 10 puntos. Ika-9 na tira, 10 puntos. Ika-10 putok. Huminto sandali si Noah bago niya binagalan ang kanyang paghinga, pagkatapos. Bang! Ika-10 tira, 10 puntos. Sinimulan ng kalkulahin ng score counter ang kabuuang score. Ito ay 10 puntos sa loob ng 10 beses. Isang perpektong score na 100. Buho. Pagkatapos ng maikling katahimikan, may umalangaw na hiyawan. Marami sa kanila ang nakasaksi kung gaano kahirap magsanay si Noah, kaya naman tuwang-tuwa sila nang makita siyang manalo. Lumapit ang lahat ng dati at bagong kaibigan niya para batiin siya. Tinapik nila ang balikat niya at hinimas ang ulo niya. Anak ko yan, napakagaling. 10 tira na may tig 10 puntos habang nakapiring. Ang galing para sa napakaikling panahon ng pagsasanay. Hahaha, Little Noah, alam kong kaya mo yan. Ngayon, kaya mo nang pahirapan ang walang hiyang yan. Brat, minamaliit kita, ang galing mo sa pagbaril. Tumingin si Noah sa paligid.
Habang naririnig niya ang lahat ng papuri mula sa lahat, may kakaiba, mainit, at komportableng pakiramdam na bumubulwak sa loob niya. Ito ay isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Ang sigla, pananabik, at pagmamalaking iyon ang pumuno sa kanya ng kapangyarihan. Nang makita niya ang mga matang nagpapakalma mula sa kanyang ama at lolo, parang gusto niyang maluha. Kakaiba. Paano siya naging ganito ka-emosyonal? Ayaw na ayaw niya ng mahirap na trabaho at ayaw din niya ng pamamaril. Pero, galit ba talaga iyon? Hoy, bata, si Noah ang may gawa niyan, talo ka. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Tama, magpalit ka, ipaalam mo sa lahat, tandaan mong pumunta sa 3 round. Hahaha, kung nakita ni Miss Smith kung gaano siya kaiya-hiya sa damit pambabae, tiyak na kamumuhian siya nito. Tama. Hanggang sa maalala siya ng mga tao, bumalik sa dati si Noah, mukhang nasa sabik at presko. Lumapit siya kay Luna. Bastard, sinabi ko na sayo, hindi lang talaga ako seryoso dati. Nagulat pa nga ako noong nagseryoso ako. Paano yan? Kahanga-hanga, inaamin kong natalo ako. May changing room ba dito? Tanong ni Luna. May sumagot, nandoon lang. Pumili ka na lang ng bakante. Huwag mong bawiin ang pangako mo kung lalaki ka. Lahat kami ay nanonood, huwag kang maglakas loob na tumakas. Hahaha, mukha siguro siyang ate sa damit pambabae dahil ganyan ang mukha niya. Kinuha ni Luna ang kanyang mga damit at dahan-daang naglakad papunta sa changing room. Pakiramdam ni Noah ay sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Tumingin siya kay Molly ng mayabang. Ate, ngayon ay maaari mo na siyang isuko. Hindi man lang ako matalo ng walang hiya na iyon. At siya ang pinakamasamang uri ng tao dyan. Pero hindi ko talaga maintindihan. Kailan pa nga ba ako nagsimula ng away sa kanya? Sinubukan ni Molly na pigilan ang kanyang emosyon at hindi nagsalita. Akala ni Noah ay nadismaya siya kay Luna, kaya naman natuwa ito at kinuha ang kanyang telepono, handang kumuha ng video. Babantaan niya ang kupol na ito sa susunod na lalapit siya sa kapatid niya. Maya-maya pa, bumukas mula sa loob ang pinto ng changing room na pinasukan ni Luna kanina. Lahat ay napatingin sa direksyon ng changing room ng may pananabik. Kabanata 534. Sa sumunod na sandali, nahulog sa sahig ang cellphone ni Noah at nabasag ang itim na screen na parang ekspresyon ng mukha ng amo nito. Parang tumigil ang oras, walang gumalaw ni isang kalamnan. Walang kahit anong ingay na narinig sa loob ng malaking shooting range. Ang batang babae ay nakasuot ng isang nakabody hugging na pink na bestide, na nagpapakita ng kanyang manipis na baywang habang ang kanyang medyo kulot, mahaba, at itim na buhok ay maganda ang pag-ikot sa kanyang balakang. Ang kanyang maliit at magandang mukha ay parang mga bituin sa langit, isang bulaklak na namumulaklak sa panahon ng tagsibol. Isang kagandahan. Isang napakagandang kagandahan. Hoy, natapakan mo ang pako. Sinong kumurot sa akin? Kurutin mo ang sarili mo. Tigilan mo nga ako sa pagtulak. Natapos ang katahimikan ng magsimulang magingay ang mga tao at magtulakan para mas lalong makita ang isa't isa, ngunit walang sino man ang umalis sa paningin ni Luna. Karamihan sa mga taong pumunta sa shooting range ay mga matatanda. Lahat sila ay nag-aabang para sa tagumpay ni Noah kanina lang, ngunit ngayon ay malamang nagdalawang isip na sila. Anong nangyayari? Iisang tao ba yan? Kanina pa ako nanonood, hindi pwedeng napalitan yan. Bakit pakiramdam ko, totoo ang mga dibdib? Mga gago, kayong lahat ng mga birhen. Sa karanasan ko, totoong babae yan, di ba? At isa pa, napakaganda pa. Ang babaeng to, matagal nang nagbabalat kayo bilang lalaki. Talaga, nagbabalat kayo. Lumapit si Luna sa karamihan. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ng natulalang si Noah at ngumiti. Kontento ka na ba sa nakikita mo? Nahihiya si Noah na tumango, ngunit pagkatapos ay umiling ng mariin. Tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala. Ikaw, babae ka ba? Ngumisi si Luna. Oo naman. Casual lang ang pag-amin ng kupol na ito. Nakakadismaya. Nasaktan at natraidor si Noah. Babae ka naman pala talaga. Kung gayon, bakit mo sinabing magsusuot ka ng damit pambabae? Buiset, sampin ka. Sa wakas ay napagtanto ni Noah na niloko siya. Ang pinakamasamang bahagi ay, mas madali sana kung kaharap niya ang kupol na iyon kanina, pero ngayon hindi na niya kayang magalit sa isang napakagandang babae. Sa wakas nanalo na rin siya sa paligsahan, pero ano ba to? Teka, panalo ba talaga iyon? Babae ang kalaban niya, isang babaeng may mahusay na marka. Paano niya nasabing nanalo siya rito bilang isang lalaki? Para bang nababaliw na si Noah. Wow, Luna, ngayon lang kita nakitang nakasuot nito. Ang cute, bagay na bagay sa'yo. Hinawakan ni Molly ang mga kamay ni Luna at hinikat ito paikot. Ang reaksyon ni Molly ay parang isang kunyal na sumasaksak kay Noah. Dahil sa pagkalito, nagtanong siya, Ate, alam mo ba? Tumango si Molly, alam ko. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sigaw ni Noah mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi mo ako tinanong. Sa likuran, ngumiti si Arthur at pinanood lang ang mga kabataan na nagkukulitan, pero nang makita niya si Luna na lumabas ng changing room, nanlaki ang mga mata niya at bumulong sa sarili, Selly. Sumulyap si Zachary sa kanyang ama nang mapansin nito ang kakaibang kilos nito. Selly. Hindi ba't pala yung iyon ng nanay niya? Ang batang iyon, kamukha niya si Celine noong bata pa siya,
sabi ni Arthur sa nanginginig na boses, ang mga mata ay puno ng mga alaala at pagmamahal para sa kanyang yumaong asawa. Noong unang nakilala ni Arthur si Luna, katatapos lang nitong dumalo sa isang usapin ng negosyo, kaya naman maayos at formal ang pananamit nito. Hindi siya nito masyadong napansin noong isang beses. Pero ngayon, nakasuot si Luna ng kulay rosas na damit na parang prinsesa, na nagpapaalala kay Arthur ng unang beses na nakita niya ang kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na ang isa pa niyang apo ay magiging kamukha ni Celine dahil hindi ganoon sina Ingrid at Molly. Tumingin si Zachary sa direksyon ni Luna at sinubukang alalahanin ang mukha ng kanyang ina, ngunit dahil namatay ito noong bata pa ito, halos wala na siyang maalala tungkol sa kanyang ina. Medyo naalala niya ang isang larawan ng kanyang ina kasama ang kanyang ama kung saan nakasuot din ito ng kulay rosas na damit. Ang pinaka natatandaan, ang aura ng kanyang ina mula sa larawan ay katulad ng kay Luna ngayon. Sa gabi, sa tahanan ng pamilyang Smith, pinahanda ni Arthur ang kanyang mga katulong ng ilang masasarap na putahe. Malugod at mapagpasalamat ang dating pakikitungo ni Arthur kay Luna, pero ngayon, mas naging mainit at madamdamin ang pakikitungo niya rito. Patuloy na naglalagay ng pagkain ang matanda sa plato ni Luna. Lil Luna, kumain ka pa. Kumain ka pa. Salamat. Medyo nagulat si Luna sa mainit niyang pag-uugali. Nakaramdam si Noah ng hindi magandang pakiramdam habang kinakain niya ang chicken drumstick. Tinitigan niya si Luna at biglang tumayo. Buiset, naaalala ko pa, ikaw pala yung babaeng ng trip sa akin noong isang araw. Mariing pinagalitan siya ni Arthur, tumigil ka na sa kakaingay at maupo ka. At ano ang ibig mong sabihin sa babaeng iyon? Mas matanda sa iyo si Lil Luna, kaya tawagin mo siyang ate. Galit na tinitigan ni Noah ang kanyang ama. Tatawagan ko siyang ate kung baliw ako. Hoy babae, ano ba ang nagawa ko para magalit ka? Bakit ka pa nakikialam sa akin simula nang agkita tayo? Galit na tinitigan ni Zachary ang kanyang anak at sinigawan ito, tumigil ka na sa pagiging bastos. Tumingin si Noah sa kanyang lolo, pagkatapos ay sa kanyang ama. Pagod na siya. Bakit kayo lahat kumakampi sa kanya? Baka maling bata ang naiuwi ninyo. Baka siya ang tunay ninyong anak. Nanlamig ang mukha ni Arthur nang makita ang kanyang apo. Sana nga napagkamalan ka lang naming tunay naming anak. Sa kasamaang palad, hindi. Walang awang binaliwala si Noah pagkatapos noon. Lil Luna, kumusta ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw? Pagod ka ba? Hindi man lang tumingin si Arthur sa apo at nag-aalalang nagtanong kay Luna. Naramdaman ng tunay na pag-aalala ng matanda, mabilis na sumagot si Luna, maayos naman ang lahat. Hindi naman talaga ako pagod. Gusto ko ang ginagawa ko ngayon. Sige, nabalitaan ko kay Molly na mayroon ka pang sariling kumpanya ng mga damit pang fashion. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Ma'am, oo naman, sagot ni Luna. Kabanata 535. Nag-aalala pa rin si Arthur, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, saan ka ngayon tumutuloy? Sa isang lugar ba na ibinigay ng kumpanya mo? Nakatira ako sa isang apartment na inayos ng kumpanya, pero malapit na akong lumipat. Malaki na ang kinikita ko, kaya bumili na lang ako ng bahay, sagot ni Luna. Natuwa si Arthur nang marinig iyon. Nakakatuwa na kaya mo nang umasa sa sarili mo sa murang edad. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang walang kwentang apo ng may paghamak. Nanatiling tahimik si Noah, tahimik na siyang kumakain. Bakit ba siya ang tina-target? Nandito ba ang babaeng ito para kalabanan lang siya? Kumusta kayo ni Lucas nitong mga nakaraang araw? Hindi ka naman binyo bully ng batang yon, di ba? Ano ba ang problema sa panloloko na binanggit ni Molly noong nakaraan? Sa wakas ay narating ni Arthur ang pinakamahalagang tanong na gusto niyang itanong. Mabilis na sumagot si Luna, okay naman kami. Hindi kami nagkaintindihan noong nakaraan, pero naayos na namin ito. Mabuti naman, bulong ni Arthur habang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Luna ay ang ampon pa rin ng pamilyang Windsor. Dahil sa pinagmulan ng pamilya ni Lucas, hindi kailanman papayag sina Lawrence at Cassandra sa kanilang relasyon ng ganoon kadali. Sumumpa siya noon na hindi niya pakikialaman ng anumang bagay na may kaugnayan kay Ingrid, ngunit anak nito si Luna at ang relasyon nito sa pamilya Windsor ay napakakomplikado. Gayunpaman, lolo pa rin siya nito. Kapag nakikita niyang lumalaking masunurin ang apo niya, lalo na't kamukha pa ito ni Celine, paanong hindi siya mag-aalala? Bahagya pang naramdaman ni Molly ang kakaibang kilos ng kanyang lolo at ama habang kumakain. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang problema, kaya inakala na lang niya na mabait sila kay Luna dahil nailigtas na nito ang lolo niya noon. Ang villa na binili ni Luna ay may magandang pangalan, Peachwood. Matapos may tayo ang security system, ipinaalam ni Luna kay Judy ang tungkol sa paglipat, at di nagtagal ay sinimulan na niyang iimpake ang kanyang mga gamit. Hanggat nagtatrabaho pa si Luna sa kumpanya, ang apartment sa Pearl River ay kanya pa rin, kaya iniwan niya ang ilang malalaking gamit doon. Mahusay ang kumpanya ng paglipat at napakabilis nilang inilipat ang lahat. Habang gumagalaw siya, aksidente siyang may nakitang nakakainis na bagay. Isang malaking diamante. Ipinadala ito sa kanya ni Kennedy noong unang araw niya sa shoot ng Land Under Heaven. Isinara niya ang takip at tumingin sa paligid. Matapos masigurong wala nang natira, bumaba na siya. Oy, pretty, may iba pa ba? Tanong ng mga tauhan sa paglipat. Wala na, kaya tara na. Sige. Habang papasok na sana si Luna sa kotse, narinig niya ang pagtawag sa pangalan niya. Luna.
Lumingon si Luna at nakita si Maximo. CEO Windsor, tinatawag mo ba ako? CEO Windsor, ako ang tatay mo. Gulat na tumingin si Maximo, pagkatapos ay sumulyap sa malaking truck. Anong ginagawa mo? Lilipat ka na. May problema ba? Tamang-tama ang tiyempo, sumama ka na sa amin ngayon. Nandito ako dahil may gusto akong sabihin sa iyo ngayon. Sabi ni Maximo. Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. Umuwi ka na ba, CEO Windsor? Medyo nasobrahan ka ba sa pag-inom ngayon? Nakakagulat na hindi nagalit si Maximo sa sarkastiko niyang tono. Mabait pa rin siyang nagsalita, Luna, anak kita. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi maganda na mag-isa ka sa labas. Bumalik ka na lang at tumira sa amin. Malaki ang bahay namin at nandoon pa rin ang kwartong ginagamit mo. Muntik nang matawa ng malakas si Luna. Ang kwarto niya. Ito ay halos ikatlong bahagi ng kwarto ni Snow at binago mula sa pagiging kwarto ng katulong. Ang una nilang dahilan ay natatakot silang baka guluhin nito ang lugar. Papalitan nila ang kwarto nito kapag natutunan na niya ang kanyang kagandahang asal, ngunit pagkatapos, walang nangyari. Naghihinala si Luna kay Maximo. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Maximo ay malamang dahil lamang sa isang bagay. Isusulat na sana ni Lolo ang kanyang testamento. Pagkatapos siyang makalabas ng ospital noong huling beses, may balak si Lolo na isulat ito. Kaya, sinusubukan ba ng ama niya na makuha ang bahagi niya sa testamento? Kahit wala siyang pakialam sa makukuha niya mula sa pamilyang Windsor, kung ibibigay man ito sa kanya ng kanyang lolo, hindi niya ito kailanman ibibigay kay Maximo. Luna, narinig mo ba ako? Nagkataon lang naman ngayon, sakto sa oras na iniisip mong lumipat. Hindi ba't masaya kung makakabalik ka agad sa amin? Sabi ni Maximo. Pinag-cross ni Luna ang kanyang mga braso habang nakatingin sa truck at nakangising umirap, sigurado ka bang kasya sa kwartong iyon ang lahat ng gamit ko rito? Medyo nagulat si Maximo sa walang galang niyang sagot, bagamat marami kaming kwarto sa bahay, karamihan sa mga ito ay may tao. Hindi ka rin namin maaaring patuloyin sa guest room. Kung hindi mo ginagamit ang mga ito, ilagay mo na lang ang mga ito sa bodega. Tiningnan ni Luna ang lalaki ng may kakaibang ekspresyon. Sige, pwede akong bumalik basta't hahayaan mo akong manatili sa kwartong dapat sanay akin. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maximo. Luna, anong ibig mong sabihin dyan? Gusto mo nang kunin ang kwarto ni Snow ngayon? Doon na nakatira si Snow simula pa noong bata pa siya. Paano mo naging pag-aari ang kwartong iyon ngayon? Kung ikukumpara kay Luna, mas gusto ni Maximo ang panig ni Snow. Naiinis na si Luna sa kanya ngayon. Hindi na siya nagabalang sumagot pa, kaya tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Luna, sandali, saan ka pupunta? Hindi sumuko si Maximo at patuloy na nagtanong. Bumili ako ng sarili kong bahay, sagot ni Luna. Tumawat si Maximo. Anong klaseng bahay ang mabibili mo sa sweldo mo na yan? Isang studio apartment o isang bahay na may 2 kwarto? Paano magiging mas maganda ang mga lugar na yan kaysa sa bahay namin? Bakit mo kailangang pahirapan ang sarili mo? At ang trabaho mo, dapat mo na talagang itigil yan ngayon din. Bago pa man makapagsalita si Luna, hindi na nakatiis ang driver at inilabas ang kanyang ulo. Mister, bumili po ng bahay ang anak ninyo sa Peachwood. Pagkasakay ni Luna sa kotse, isinara ng driver ang pinto at pinaandar ang makina. Umalis ang truck, naiwan si Maximo na gulat na gulat. Peachwood. Mali ba ang narinig niya? Bumili si Luna ng bahay sa Peachwood. Paano naging Peachwood yun? Ang Peachwood ay isang kapitbahayan ng mga villa na nagkakahalaga ng 10-10 milyon bawat isa. Ito ay matatagpuan sa isang mas magandang distrito kaysa sa villa ng pamilya Windsor at isa rin sa mga sikat na lugar para sa mga mayayaman. Paano niya kayang bumili ng bahay doon? Kabanata 536. Gumanap lang siya ng ilang supporting character role at dumalo sa ilang variety show na hindi gaanong kumikita. Nag-flashback si Maximo, naalala niya noong sinundo ni Lucian Ford si Luna. Maaari kayang si Luna, ang kanyang babae. Binili ba niya ang bahay para sa kanya? Parang hindi tama iyon. Nag-imbestiga siya pagkatapos ng nangyari noong nakaraan at nalaman niyang profesional lang ang relasyon nina Luna at Lucian. Pero, kung talagang magkarelasyon sila, paano nangyari na wala pang malalaking papel na natatanggap si Luna? Sa Peachwood. Salamat sa inyo, uminom muna kayo. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas ang isang metal-ikong robot na may ilang baso sa tray, at lumapit sa mga manggagawa. Sige, salamat. Ito. Nagulat ang mga manggagawa nang makita nila ang isang robot na papalapit sa kanila. Ngumiti si Luna. Huwag kayong mag-alala, robot lang ito. Matalino ito. Ininspeksyon ng robot ang 3 manggagawa, pagkatapos ay binigyan sila ng tig-iisang basong tubig. Laking gulat nila nang may hatid nito ang tubig sa kanilang mga kamay ng tumpak. Humanga silang 3. Pagpasok pa lang nila, agad nilang napagtanto na ang bahay ay may mga kagamitang makabago at moderno. So, ganito pala namumuhay ang mga mayayaman. Umalis na ang mga trabahador pagkatapos nilang matapos. Sinimulan ni Luna na i-unpack ang kanyang mga gamit. Steamed bun, patugtugan mo ako ng kanta. Master, Andrew po ang pangalan ko, hindi steamed bun. Master, anong kanta ang gusto ninyong pakinggan? Kahit ano. Maya-maya pa, sa loob ng high-tech na bahay, isang kanta ang umalangaw-ngaw. Magandang araw ngayon. Ano man ang iniisip mong mangyari, magandang araw bukas.
Sa sandaling buksan mo ang pinto, darating ang simoy ng tagsibol. Muntik nang matamba si Luna nang marinig niya ang kanta. Aba, ang kantang ito, tumunog ng husto. Maganda ang kanta, salamat, Steamed Bun. Master, Andrew po ang pangalan ko, hindi Steamed Bun. Ikinagagalak kong maglingkod sa inyo. Gustong-gusto talaga ni Little Treasure ang kanyang mga robot. Karaniwan niya itong inilalagay sa isang silid na exclusive para sa kanila sa Platinum Palace. Nang malaman niyang lilipat na si Luna, ibinigay niya rito ang kanyang pinakamahalagang butler robot. Habang inaayos ni Luna ang kanyang mga gamit, tumunog ang doorbell. Kalilipat lang niya rito, sino kaya iyon? Sumulyap si Luna sa security camera. Si Lucas pala iyon, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto dahil sa gulat. Boss, bakit ka nandito? Tuloy ka, akala ko ba sinabi mong magiging abala ka ngayon? Kailangang nandito ako para itayo ang ating tahanan bilang mag-asawa kahit gaano pa ako kaabala. Sige, kung ganoon bakit hindi mo alamin ang password para makapasok ka? Gusto kong makita kang magbukas ng pinto para sa akin. Hindi nakahimik si Luna. Mananatiling masaya kaya ang kanilang pag-uusap. Sa totoo lang, nilalandi siya nito ng masaya. Pagkarating ni Lucas, narinig niya ang matinis na kantang, ngayon ay magandang araw, at halatang maganda ito para sa kanya. Ang kantang ito, ay nakakatuwa. Hahaha, sa tingin mo masarap ding pakinggan yan. Si Steamed Bun ang pumili niyan. Ang cute, lalo na noong sinabi niyang Andrew ang pangalan ko, hindi Steamed Bun. Nakatitig si Lucas sa robot, bigla niyang naramdaman na isa na naman itong bagong banta sa kanyang pag-ibig. Sa tulong ni Lucas, natapos ni Luna ang pag-aayos ng kanyang kwarto. Tumayo siya sa harap ng kama at siniguradong masayang tumingin sa kanyang bagong tahanan. Tapos na, may kailangan lang akong bilhin para sa inyo ni Little Treasure. Mula sa likuran, sumiksik sa kanya ang mainit na dibdib ng lalaki habang ipinulupot nito ang mga braso sa baywang niya at ipinatong ang ulo sa balikat niya. Habang nakatingin sa malaking lalaking nakakapit sa kanya na parang nawawalang tuta, medyo nalito si Luna. Anong problema? Hinalikan ng lalaki ang dulo ng tainga niya, pagkatapos ay binuhat siya at inihiga sa kama. Tiningnan niya ang malakristal na mga mata nito mula sa itaas. Napakaswerte ko na nakilala kita. Mapagmahal na hinaplos ni Luna ang buhok nito gamit ang kanyang mga daliri. Ako rin. Lumapit ang lalaki at hinalikan ang mga labi niya, mas malalim pa. Bigla na lang may narinig na kalabog ng mga bagay na nahuhulog at gumugulong sa sahig, na lumikha ng isang napakalakas na tunog. Anong nangyari? Itinulak ni Luna si Lucas palayo, pagkatapos ay nakita niya si Lucian na nakatayo roon, may mga gulay at prutas na nakakalat sa sahig. Tinapan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang kamay at ang mga mata ni Little Treasure gamit ang isa pa. Paulit-ulit niyang sinasabi, pasensya na, pasensya na, pasensya na, kasalanan ko ito. Sige, ituloy niyo lang. Ilalabas ko na si Little Treasure. Inikat ni Luna ang tingin sa kanya. Tumigil ka na sa kalokohan. Paano ka nakapasok? Sumigaw si Lucian, alam ni Little Treasure ang password. Sige, mahal kong Little Treasure. Nakabalik ka na, halika rito. Niyakap ni Luna si Little Treasure. Medyo nalungkot si Little Treasure na biglang tinakpan ng tiyuhin niya ang mga mata niya, pero pagkatapos niyang yakapin ang ina niya, nakalimutan niya ang lahat. Lumapit si Lucian sa naiinis na lalaki, mukhang nagsisisi. Nako, kapatid ko, pasensya na. Ang magiging pamangkin ko, pasensya na. Kasalanan niya lahat kung bakit hindi sila makakarating sa mundong ito. Si Lucas at Luna ay hindi nakaimik. Dahil unang araw pa lang ng paglipat ni Luna, inimbitahan niya ang ilang kaibigan para sa isang housewarming party. Di nagtagal pagkatapos dumating sina Lucian at Little Treasure, dumating din sina Molly at Dave. Alam na rin ito ni Lucille at may dala siyang mga regalo. Malamang gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang mabuting panig kay Luna. Luna, ang ganda talaga ng lugar mo at masarap din ang simoy ng hangin dito. Mayroon pang malaking hardin ng peach dito. Nakakapresko ang disenyo ng loob, gustong gusto ko ito. Bulalas ni Molly. Kung gayon, pumunta ka rito ng mas madalas. Ma'am. Oh, kumusta ang kapatid mo kamakailan? Tanong ni Luna. Mukhang sumakit ang ulo ni Molly nang banggitin ni Luna si Noah. Ganoon pa rin, nagsimula na naman siyang pumuslit gabi-gabi. Malapit na ang mga pagsusulit niya, pero sa kasalukuyang antas niya, malamang babagsak siya. Ano ang sabi ng daddy mo tungkol dyan? Tanong ni Luna. Nag-usap na ang daddy at lolo ko at pinag-iisipan na nilang payagan siyang sumali agad sa hukbo. Nasa tamang edad na rin siya para sumali, saka na siya pwedeng pumasok sa paaralang militar pagkatapos sumali, pero ayaw ng kapatid ko. Kung ayaw niya, ano ang balak niyang gawin? Nakausap ko siya ng pribado, at sabi niya. Halos matawa si Molly. Sabi niya napakalawak ng mundo at gusto niyang lumabas at mag-explore. Gusto niyang maging isang adventurer at mag-iwan ng mga bakas ng paa kahit saan. Mukhang determinado siya. Natatakot talaga ako na baka umalis siya ng walang paabi. Nena si Luna, ang gago na yan, baliin mo ang binti niya. Tingnan natin kung paano niya may pagpapatuloy ang mga pakikipagsapalaran niya. Si Noah ay isang teenager lamang na mahilig magpanggap na matapang para sa prestihiyosong pangalan ng kanyang pamilya. Hindi pa siya nabigo noon. Kung ikukumpara sa ordinaryong tao, ang kanyang buhay ay napakapayapa. Kabanata 537. Sa tapat, sa sofa,
Medyo natigilan si Lucille nang makita silang dalawa na masayang nag-uusap, kaya tahimik niyang tinanong si Lucian sa tabi niya, hindi ba't nakipag-blind date si Molly kay pinsan dati? Paano niya nakilala si Luna? At mukhang malapit naman sila sa isa't isa. Nagkatinginan sina Dave at Lucian, hindi alam kung saan magsisimula. Steamed bun, ikuha mo ako ng prutas. Sigaw ni Luna sa robot. Master, ako si Andrew, hindi steamed bun. Sandali lang po. Habang kukunin na ni Andrew ang mga prutas, bigla itong tumigil. Nakita nila si Little Treasure na kumuha ng upuan at inilagay sa harap nito. Tumayo siya sa upuan at binuksan ang takip sa likod ng robot. May binabago siya sa loob ng mga komplikadong circuit at screen sa loob. Maya-maya, isinara ni Little Treasure ang takip at nagliwanag ang mga mata ng robot. Humarap ito kay Luna at binati siya, "Mahal kong master, ang inyong pinakamatapat na butler, ang steamed bun, ay handang maglingkod sa inyo." Hahaha, humadjejek si Luna, saka tinapik si Little Treasure, "Salamat sa little bun ko." Para sa pagpapagawa sa matigas ang ulong si Andrew na maging steamed bun. Naguluhan si Lucille sa biglaang emosyong bumulwak sa kanyang lalamunan. Bakit? Bakit parang ang sarap sa pakiramdam? Isang mangingibig, isang bata, ilang mabubuting kaibigan, at isang cute na maliit na robot na parang alagang hayop. Palaging binibigyan siya ng pinsan niya ng pakiramdam na parang robot na walang emosyon, pero kapag katabi nito si Luna, banayad niya. Naiisip niya ito bilang isang taong galing sa trabaho at malumanay na tinitingnan ang kanyang asawa at anak na parang isang normal na lalaki. Minsan, kinasusuklaman niya si Luna dahil sa pagpapababa ng ranggo ng kanyang minamahal na pinsan mula sa pagiging Diyos patungo sa pagiging mortal, ngunit ngayon, naluha siya nang makita ang mainit na ekspresyon ng kanyang pinsan. Kinabukasan, sa Spirit Studio. Director Roosevelt, hinahanap mo ba ako? Boss, tingnan mo ito. Iniabot sa kanya ni Winnie ang isang tumpok ng mga materyales. Sinulyapan ni Luna ang mga ito. Ito ang bagong proposal ni Lucille. Nabanggit na niya ito sa akin ng privado dati, pero ano sa tingin mo? Wala akong masyadong masabi tungkol sa panukala. Maganda naman pero halatang tinuruan o tinulungan siya ng iba. Walang nakakaalam kung paano ito maisasagawa, pero huminto sandali si Winnie. Nakuha niya ang isa sa mga pinakamagandang lugar sa malaking shopping complex sa kanluran ng lungsod. Kaya sa tingin ko ay maaari natin siyang subukan. Tumango si Luna. Nakikita ko rin na seryoso siya ngayon. Sa kasikatan ng brand natin ngayon, imposibleng mawalan tayo ng pera sa kanya, di ba? Sana nga, sagot ni Winnie. Medyo mapanganib talaga ang desisyon niya. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Luna, mahalaga ang saloobin. Kung si Lucille ay kasing mapaglaro gaya ng dati, hindi niya ito papayagang dumaan kahit dala ang showplot na binili niya sa kanluran ng lungsod. Dapat ko na ba ipaalam ito sa kanya ngayon? Tanong ni Winnie. Oo naman. Ilang sandali matapos tawagan ni Winnie si Lucille, tumunog ang telepono ni Luna. Gaya ng inaasahan, si Lucille yun. Hello, kamusta? Isang malakas at nakabibinging sigaw ang narinig mula sa kabilang linya ng telepono. Mabilis na inilayo ni Luna ang telepono sa kanyang tainga at ibinalik ito pagkatapos tumigil ang pagsigaw. Dear, tinawagan mo ba ako para lang ipagmalaki ang kapasidad ng iyong mga baga? Kanina lang, ngayon lang, tinawagan ako ni Director Roosevelt mula sa kumpanya ninyo. Sabi niya na aprubahan daw ang proposal ko. Pwede na akong magbukas ng tindahan ng Spirit Studio, ha. Medyo malakas ang boses ni Lucille, kahit si Winnie ay naririnig siya. Binabati kita, ngumiti si Luna. Nagkaroon ng maikling katahimikan, pagkatapos ay narinig ang nahihiyang boses ni Lucille, salamat. Salamat saan? Salamat sa pagtulong mo sa akin. Makatarungan akong tao, tinulungan mo ako, kaya syempre, magpapasalamat ako sa iyo, sabi ni Lucille. Mapagkumbabang sumagot si Luna, salamat sa iyong pagiging patas, Miss Ford, pero hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Wala akong ginawa, noong pumunta sa akin si Director Roosevelt kanina, napagdesisyonan na nilang tanggapin ang iyong panukala. Ibig sabihin ba nito ay nakapasa ako gamit ang sarili kong kakayahan? Puno ng pananabik ang tono ni Lucille. Parang ganoon nga, tumango si Luna. May isa na namang maikling sigaw. Tumikim si Lucille, kung gayon, salamat sa pagiging patas at hindi paghadlang sa pagsusumit ng aking panukala. Walang anuman. Teka lang at tingnan mo, siguradong makakakuha ng pinakamataas na benta ang tindahan ko sa 6 na yan. Sige, aabangan ko yan. Pagkatapos ni Luna tumawag, nagtanong si Winnie, Boss, kilala mo ba si Lucille Ford? Base sa kanilang pag-uusap, mukhang malapit na sila sa isa't isa. Medyo, nagkaroon kami ng ilang masalimuot na bagay noon at akala niya ay sinasadya kong hadlangan ang kanyang alok, pero malamang ay nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan ngayon. Paliwanag ni Luna. Tumango si Winnie, pagkatapos ay muling tumingin sa babaeng nasa harap niya. Habang dumarami ang kanyang nalalaman, lalo niyang nararamdaman na ang babaeng ito ay parang isang misteryo na may maraming sikreto sa kanyang kalooban. Pagkalabas ni Luna ng studio, pumunta siya sa garahe dala ang susi ng kotse niya. Pagpasok niya sa kotse, tumunog muli ang telepono niya. Ipinapakita sa screen na si Sean iyon. Sinagot ni Luna ang tawag. Kumusta, second senior brother? Hello. Little junior sister, nakatanggap lang ako ng kawili-wiling balita. Pumunta ka sa dating lugar. Kakaiba ang pananabik na boses ni Sean mula sa telepono.
Kawili-wiling balita. Anong interesante na balita? Halika at malalaman mo. Bilasan mo. Tandaan mong magdala ng pera. Wala akong pera. Ibabawas ko yan sa bayad mo. Uuwi na sana si Luna pero pagkatapos ng tawag mula sa misteryosong si Sean, nagmaneho siya papunta sa bar number 8. Sapat ba ang dala mong pera? Nagmamadaling tanong ni Sean nang makalapit siya. Oo, ano ang problema? Naiinip na tanong ni Luna. Waiter, ikuha mo ako ng isa pang bote ng Remy Martin Club Brandy. Masiglang sigaw ni Sean pagkarating ng kanyang ATM. Malakas na hinampos ni Luna ang mesa. Hoy, nagsinungaling ka ba para lang mapunta ako rito para bayaran ang alak mo? Sakam na isinusubo ni Sean ang popcorn at nalaglag ang buong mangkok ng malakas na hinampos ni Luna ang mesa. Nagpakita siya ng matured na ekspresyon at mayabang na sinabi, bastos. Paano mo nakakausap ng ganito ang master mo? Pinagdikit ni Luna ang kanyang mga ngipin, saka ngumiti ng matamis at nakakasuka. Kung hindi lang ipinagbabawal ang mga baril dito sa bansa, sa tingin mo baka kailanganin kita. Kabanata 538. Bawat isa sa organisasyon ay may kanya-kanyang espesyal na kasanayan. Si Sean ay may husay sa pakikipaglaban. Para kay Mark, bukod sa pakikipaglaban, mayroon din siyang pambihirang kasanayan sa pamamahala ng negosyo. Si Venus ay dalubhasa sa pagpatay habang si Annie ay ang eksperto sa medisina. Si Vito ay magaling sa estratehiya at si Luna ay ang sharpshooter. Noong nasa ibang bansa sila, basta't may hawak siyang baril, hindi naman pagmamalabas ang pagsasabing walang makakalapit sa kanya. Gayunpaman, iba ang sitwasyon dito. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga baril sa bansa. Bukod sa kanyang karera bilang isang aktres, kung sakaling mahuli siyang may dalang baril sa lahat ng oras, malaki ang magiging epekto nito sa kanyang karera sa pag-arte, kaya naman kinailangan niyang sanayin ang kanyang husay sa pakikipaglaban at palawakin ang kanyang mga kakayahan sa ilang bagay na hindi niya talaga kayang gawin. Medyo mahirap para sa kanya. Kaya ko sinabi na ang pinakamahusay at pinakaperpektong sandata sa mundo ay ang iyong katawan. Umakto si Sean na parang isang profesional. Sige, tumigil ka na. Tapos ka na bang maglihim? Kung ayaw mong sabihin sa akin, aalis na ako. Mabilis na sumagot si Sean habang paalis na ang kanyang ATM, bakit ka nagmamadali? Wala kang magagawa kung walang pasensya, ha? Pero, hindi naman talaga sikreto ang balitang ito. Alam na ito ng buong organisasyon. Ibig mong sabihin, may kaugnayan ito sa kanila. Dumilim ang ekspresyon ni Luna. Kumaway si Sean nang makita ang seryosong ekspresyon ni Luna. Relax ka lang, magandang balita yan. Alam mo ba na sinabi talaga ni Satanas na walang maaaring mga agaw ng kamay sa iyo? Ang sabi niya ay kung may mananakit sa kanya, dudurugin ko lahat ng buto nila. Nagulat si Luna, sigurado ka ba? Hindi ba't kabaligtaran ang sinabi niya? Siguro naglagay siya ng pabuya para sa mga taong makakadurog ng buto ko. Inikat ni Sean ang tingin sa kanya. Hindi lang ang organisasyon, ang buong black market, kasama na ang The Sins at ang iba pang mga mercenaryong grupo ay binalaan na. Walang sino man ang nangahas na tumanggap ng anumang utos na maaaring may kinalaman sa iyo dahil sa nangyari noong isang araw. At sa tingin mo ba ay isang normal na putok lang iyon ng baril sa kamay ni Vito? Sinadya ang putok na iyon sa kanyang mga ugat. Matagal nang wala ang kanyang kamay. Kung hindi dahil kay Annie, baka magkaroon pa siya ng problema sa pang-araw-araw niyang buhay. Baka hindi na niya kayang humawak ng baril muli. Kinurot ni Luna ang ilong niya. Ganyan naman talaga ang personalidad niya, hindi niya hinahayaang may sumuwi sa utos niya. Iyon ba talaga ang lahat? Nagmukhang mausis ang paparazzi si Sean at itinutok ang kamao niya na parang haka-hakang mikropono sa mukha ng babae. Hoy, little junior sister, wala ka bang nararamdaman pagkatapos marinig ang sinabi ko? Ano ang dapat kong maramdaman? Naantig, hindi mo lang iniwan ang organisasyon at nakipaghiwalay sa kanya, nakipagkita ka pa sa malaking boss ng kalaban, pero hindi ka pinatay ni Satanas. Pinuprotektahan ka pa niya, ito ang tinatawag kong tunay na pag-ibig, sabi ni Sean sa eksaheradong tono. Kumaibat ang bibig ni Luna, masyado kang nag-iisip. Siguro ayaw niyang may ibang mga asar sa kanya dahil gusto niya itong personal na patayin. Isa pa, ano ang ibig niyang sabihin sa pakikipaghiwalay sa kanya? Noon, matapos siyang iligtas ng lalaki, gumawa siya ng 4 na taong pangako na magtatrabaho siya para sa lalaki ng 4 na taon. Bilang kabayaran, gagawin niya ang lahat para sa lalaki sa loob ng 4 na taon. Pagkatapos ng 4 na taon, pinanggukuan siyang maaari siyang umalis ayon sa gusto niya. Sa huling araw, sinira ng lalaking iyon ang kanyang pangako at hindi siya hinayaan na umalis, na siyang ikinadismaya niya. Walang magawa si Luna, kaya tinanong niya ito kung ano ang kailangan nito. Ang lakas ng loob ng lalaking iyon na yayain siyang maging girlfriend. Para makabawi sa isang buhay gamit ang isa pa, basta't pumayag siya, wala na siyang utang na loob dito. Madaling pumayag si Luna dahil hindi naman niya nabanggit ang tungkol sa sasaloobin nito. Ang dami niyang naging ex, kaya isa lang siya sa listahan. Matapos siyang pumayag, determinado siyang tumakas kinabukasan. Iyon ang totoo sa likod ng isang araw niyang relasyon kay Kennedy. Hindi alam ni Sean ang totoong kwento ni Luna. So, sa nakikita ko ngayon, siguradong ligtas ka. Pagkatapos ay bamantong hininga siya, ngayon alam mo na kung bakit kailangan mong bayaran ang alak ko, hindi ba? Baka mawala ang isang bahagi ng sweldo ko sa lalong madaling panahon. Nakatitig sa kanya si Luna na parang hindi makapaniwala. Huwag kang mag-alala, hindi mo magagawa yan.
hindi ba't sinabi mong ang pinakamahusay at pinakaperpektong sandata sa mundo ay ang katawan mo? Kaya, sana ay patuloy mo akong sanayin. Sino ang nakakaalam kung baka mabaliw siya at durugan ang mga buto ko? Wala akong maaasahan. Aba, totoo iyan, kailangan mo pa rin ako. Ako ang iyong Panginoon, tumanggo si Sean. Gayunpaman, dahil hindi ka naman ganoon kapakipakinabang at dahil sigurado na ang kaligtasan ko sa ngayon, bumalik na sa normal ang doble mong sweldo. Ngumisi si Luna. Hoy, mapagsamantala ka, akala mo ba hindi ko kukunin ang card ko kay Mark, ha? Sigaw ni Sean. Hey, pwede mo namang subukan. Walang pumipigil sa iyo, pero huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Noong huling beses na nahuli ako roon, nakita ko si first senior brother na may ilang bagong peklat sa mga braso. Siguro ay dumaan siya sa isang napakasamang pagsasanay. Kung ikukumpara sa iyong mahinahong pagsasanay, iniisip ko kung mababawi mo pa ba ang iyong card o isusuko mo ang iyong buhay. Little junior sister, bigla kong naramdaman na angkop ang mungkahi mo tungkol sa pagsasaayos ng aking sweldo. Mabilis na nagbago ang saloobin ni Sean. Naiinip na si Lucille. Nang maaprubahan ang kanyang proposal, agad niyang binuksan ang kanyang tindahan. Bukod pa riyan, nag-organisa siya ng isang englanding seremonya ng pagbubukas sa unang araw, kung saan inimbitahan niya ang ilang sikat na artista, at dahil sa suporta ng Ford Corporation sa kanya, maraming socialite ang pumunta upang suportahan siya. Kasabay nito, sa labas ng tindahan ng Spirit, nakatayo malapit sa tindahan sina Snow at ang marketing manager ng History. Boss, nandito po, itinuro ng manager ang karatula ng Spirit. May tindahan din sa complex na ito noon pa man, ngunit ang lokasyon ay hindi kasing estratehiko ng Spirit. Ang kanilang retailer ay isang retailer ng pangkalahatang fashion, at kahit hindi naman sila masama, ang kanilang katayuan at pangalan ay hindi kailanman makakatalo sa Ford Corporation. Nang makita niyang dumilim ang ekspresyon ni Snow, sinabi ng manager, Boss, kahit na may pangalan si Lucille na Ford Corporation, wala pa rin siyang silbi. Lahat ng dati niyang negosyo ay nalugi at muntik nang masira ang mga dating kasosyo niya. Kaya ang pagkakasangkot niya sa Spirit ay kasawian ng Spirit. Tila hindi natuwa si Snow tungkol dito. Wala siyang pakialam sa kanilang negosyo. Ito ay ang katotohanang nakakaakit ang spirit ng mga taong tulad ni Lucille Ford. Nangangahulugan niyon na ang Spirit ay kasing popular ng History. Malamig na tiningnan ni Snow ang lalaking katabi niya. Hindi mo maaaring hayaang patuloy na lumago ang Spirit. Gamitin mo ang anumang paraan na kaya mo. Kabanata 539. Hindi mo maaaring hayaang patuloy na lumago ang Spirit. Gamitin mo ang anumang paraan na kaya mo. Naiintindihan ko, boss. Maghintay ka lang at tingnan mo. Masyado pa silang bata para kalabanan ako. Mukhang may kumpiyansa ang lalaki. Lamambot ang ekspresyon ni Snow nang makita ang determinasyon ng lalaki. Ang lalaking ito ang dating marketing director ng SF, isang kilalang market manipulator sa industriya. Tinulungan nito ang SF na Poxay ng napakaraming kakompetensya. Kaya sulit ang kayamanang ginugol niya para makuha ito sa kanyang panig. Kung tungkol sa kanya, may mas importante siyang ginagawa. Nakumpirma na magsusulat na ang matanda ng kanyang testamento. Sa loob lamang ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagbubukas ng bagong tindahan ni Lucille, ang pinsan ng CEO ng Ford Corporation, ay kumalat ng mabilis. Maraming tao ang dumating upang sumuporta sa kanya. Bukod sa estratehikong lokasyon ng kanyang tindahan, ang kanyang mga benta ay nanatiling pinakamataas sa lahat ng mga tindahan sa mga unang ilang araw. Nakahinga ng maluwag si Luna nang makita niyang maayos na ang kalagayan ni Lucille. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang sitwasyon. Sa loob ng Spirit Studio, hawak ni Luna ang ulat ng benta ng tindahan ni Lucille. Inihiga niya ang kanyang ulo sa mesa ng opisina ni Winnie sa pagod. Nagkamali talaga ako sa pagkakataong ito. Bukod sa pagtaas ng benta noong una, ang benta ng franchise store ni Lucille ay bumagsak ng husto at ang pagkalugi na natamo ay labis na lumala. Grabe, sa tulong ng napakaraming tao, sa estratehikong lokasyon, at sapat na suporta, maaari pa rin siyang mawalan ng ganito kalaking pera. Talagang napakatalento. Paano niya nagagawa iyon? Antong hininga si Luna. Sa totoo lang, medyo inaasahan na ni Winnie na mangyayari ito. Personal niyang pinag-aralan ang panukala ni Lucille at natuklasan niyang maayos naman ang plano, ngunit ang negosyo ay pinapatakbo ng mga tao. Dahil si Lucille ang boss, ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa lahat at kung ang kanyang pagpapatupad ay hindi nasunod sa kanyang plano, ang panukala ay mawawalan ng saysay. Dahil sa laki ng pagkalugi na natamo, hindi sinabi ni Lucille kay Luna ang tungkol dito at nagplano siyang tiisin ito, ngunit hindi magsisinungaling ang mga numero. Natukoy ni Winnie ang problema sa isang sulyap. Mabilis niyang tinawag si Luna para sa isang pag-uusap nang mapansin niyang may mali. Napuntahan ko na at inimbestigahan ang kalagayan niya dati. Sa nakaraan niyang sitwasyon, lalo lang siyang nalulugi. Hindi lang talaga siya mahilig sa negosyo, paliwanag ni Winnie, hindi lang niya alam kung paano pag-iba-ibahin ang peak season at normal season, para mapalakas ang benta niya. Halos linggo-linggo rin siyang may mga promosyon. Kahit mukhang maraming customer ang naaakit, habang tumatagal, nagiging mura ang isang high-end brand. Pagkatapos ng event, paano niya aasahan na ibebenta ulit ang mga ito sa presyong kapantay ng isang high-end brand? Mukhang walang magawa si Luna. Sa wakas ay naniwala na siya na ang babaeng iyon ay talagang isang baguhan. Tungkol sa pagkatalo ni Lucille, medyo inaasahan na ito ni Luna, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ito.
Kung magpapatuloy ito, tiyak na magkakaroon ito ng negatibong epekto sa spirit pati na rin sa iba pang mga tindahan, sabi ni Winnie. Pinisil ni Luna ang ilong niya. Director Roosevelt, may kinalaman ka pa rin sa proyekto ng pagpapalawak ng negosyo. Pupuntahan ko si Lucille at kakausapin ko ito ng personal. Tumanggo si Winnie nang walang anumang pagtutol. Hindi siya natatakot na magkamali si Lucille, natatakot siyang hindi mapagtanto ni Lucille ang sarili niyang pagkakamali at patuloy na gawin ang mga ito. Base sa huling pag-uusap nila ni Luna, dapat ay malapit na sila sa isa't isa, kaya maganda kung mapag-uusapan nila ito. Sa punong tanggapan ng history, inikat ni Calvin ang baso ng alak sa kanyang kamay, pagkatapos ay humigop. Masayang sinabi niya, "Boss, gaya ng sinabi ko kanina, ang tatak at kasikatan ay magkaiba at ang pamamahala ng negosyo ay magkaiba. Gaano man kagaling ang kanilang taga-disenyo, hindi sila banta sa atin. Ngayong nakita mo na mismo, pwede ka nang mag-relax." Sabi ng marketing department, baguhan talaga si Lucille Ford. Lahat ng negosyong hinawakan niya dati ay bumagsak sa huli. Walang ideya ang babaeng iyon mula sa Ford Corporation kung paano gumagana ang isang franchise. Sunod-sunod ang mga promosyon na ikinalulugi niya, kaya naman ginawa niyang murang brand ang Spirit. Kapag hindi na dumadaan ang mga tao pagkatapos ng promotion period, magsisimula na naman siya ng isa pang promotion campaign. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Calvin. Nakasuot si Snow ng mahabang bestida. Tumingin siya sa labas ng bintana ng may ngiting nanunuya. Akala nila ay nakakuha na sila ng matibay na taga-suporta kaya sinubukan nilang makisali sa Ford Corporation sa pamamagitan ni Lucille. Magaling. Sa halip na kumita, mas marami pa silang natalo ngayon. Gayunpaman, inaasahan na niya na mangyayari ito kay Lucille Ford. Hindi na ito dapat ikagulat. Oo, narito ako ngayon para magtanong sa iyo. Narinig mo na ba ang tungkol sa taong ito? Iniabot ni Snow kay Calvin ang isang Italianong magazine para sa fashion. Nagningning ang mga mata ni Calvin nang makita niya ang mga disenyo sa pabalat, ngunit nang makita niya ang malabong mukha ng taga-disenyo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Rupert Stewart. Kahit hindi malinaw ang larawan, alam niyang siya iyon. Kilala mo ba siya? Tanong ni Snow nang makita niya ang halatang pagbabago sa ekspresyon nito. Boss, itong si Rupert Stewart ay isang Italianong taga-disenyo. Isa siyang baliw. Tila may naalala si Calvin na nakakatakot at punong-puno ng pawis ang noo niya. Nagpunta ako sa Italia para mag-aral ng matagal na panahon. Kahit kahanga-hanga si Rupert, masama ang reputasyon niya. Pinagtaksilan niya ang sarili niyang guro, palaging pabago-bago ang mood, at ginagawa lang niya ang gusto niya. Marami nang naririnig si Calvin tungkol kay Rupert noon. Bagamat baguhan pa lamang siya sa industriya ng fashion design, tinawag siya ng lahat na, The Demon. Gayunpaman, matagal na siyang nawala dahil hindi nagtagal ang kanyang interes sa disenyo. Huminto siya nang maglaho ang kanyang interes. Nakilala niya ang lalaki dahil personal niya itong nakilala noon sa isang pagtitipon sa Italy at naikwento na sa kanya ng mga kaibigan niya ang tungkol kay Rupert. Maganda yan kung ganoon. Nabalitaan kong pumunta siya sa bansa kamakailan lang. Nandito lang siya sa lungsod natin. Tulungan mo akong hanapin siya. Ngumisi si Snow. Hanapin si Rupert Stewart. Nang inig si Calvin. Kahit na makasalubong niya ito, gugustuhin pa rin niyang umalis sa pinakamalayo hanggat maaari. Sino ba naman ang gugustuhin makasama ang isang baliw? Boss, anong sinasabi mo? Hindi mapakali si Calvin. Bakit gustong hanapin ni Snow si Rupert? Siguro. Kailangan ko siya para tulungan ang history na makarating sa susunod na antas, diretsong sabi ni Snow. Gayunpaman, may kakaiba, pero pwede kang mag-relax, mananatili ka pa rin sa posisyon mo. Dahil baliw siya, malamang 1 o 2 beses ko lang siyang gagamitin. Naiintindihan ko, ngumiti si Calvin habang nakatayo at inubos ang alak sa kanyang baso. Kabanata 540. Sa West City Mall, maraming promosyon ang tindahan ni Lucille. Umiling si Luna nang makarating siya roon. Pagpasok ni Luna sa tindahan, masayang nagkukwentuhan ang ilang mga tindera, hindi man lang binati si Luna pagpasok niya. May tao ba rito? Bahagyang kumunot ang noo ni Luna at nagtanong. Lumingon ang mga tindera at tumingin kay Luna. Pasensya na, malapit na kaming mag-leave sa trabaho. Bumalik ka na lang bukas, sabi ng isa sa mas matangkad na tindera. Kung malapit ka nang mag-leave sa trabaho, ibig sabihin hindi pa, sagot ni Luna. Medyo nagulat sila, tapos ay tiningnan nila ng mabuti si Luna. Medyo simple lang ang pananamit niya ngayon, pero agad naman siyang minamaliit ng lahat. Binibini, ang Spirit ay isang high-end luxury brand. Kahit na mayroon kaming ilang mga promosyon, lahat ng mga ito ay nagkakahalaga pa rin ng hindi bababa sa 10,000 libo. Tila naiinip ang matangkad na tindera. Dati, karamihan sa kanilang mga suki ay mga mayayamang sosyalista at sikat na artista. Gayunpaman, simula nang magsimula ang kanilang kampanya sa promosyon, parami ng parami ang mga bumibisita sa kanila at nagtatanong ng mga presyo na parang isang palengke. Nandidiri ang mga tindera dahil alam nilang hindi nila kayang bilhin ang mga ito kahit na may discount na sila. Hindi sila pinansin ni Luna at pumasok na lang sa loob ng tindahan. Anong problema mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na malapit na kaming magsara? Sinundan nila siya at ang matangkad na babae ay mukhang naiinis lalo. Napadpad ang mga mata ni Luna sa isang mahabang coat at inilagay niya ang mga kamay niya rito. Napaupo ang matangkad na babae sa harap niya, kinuha ang coat at inilagay sa mas mataas na rack para hindi ito mahawakan ni Luna. Pasensya na, ang Spirit ay isang luxury brand. Hindi mo ito maaaring subukan o hawakan.
Magkano ito? Tanong ni Luna. Ito, mapanghamak na sumulyap ang matangkad na babae kay Luna. Bagong disenyo ito mula sa Spirit. Ito ay nagkakahalaga ng 40,000 dolyar pagkatapos ng diskwento. 40,000 dolyar. Medyo nagulat si Luna, mas mahal pa roon ang presyo. Bawat pirasong ibinebenta ni Lucille ay nalugi. Habang tumatagal, lalo siyang nalulugi. Akala ng tindera ay nagulat si Luna sa sobrang mahal nito. Nang makita nila siyang sumimangot, malamig nila siyang tiningnan. Maaari kang pumunta sa ibang mga tindahan. Ang mga damit ng Spirit ang kahulugan ng karangyan. Tiningnan nilang lahat si Luna na parang isa siyang mahirap at walang kwentang babae. Anong oras na ngayon? Oras na ba talaga para magsara? Malamig na tiningnan sila ni Luna. Wala kang pakialam dyan. Pumunta ka na lang sa ibang lugar at huwag ka nang maghanap ng gulo. Bastos talaga ang matangkad na tindera. Bago pa man makapagpatuloy si Luna, pumasok ang isang lalaki at isang babae. May hawak na branded na pitaka ang babae sa kanang balikat habang ang kaliwang braso ay nakakapit sa lalaking katabi niya. Magsasara na ba? Tanong ng dalaga sa matangkad na tindera. Nako, Miss Barlow, syempre hindi. Hinihintay ka namin. Hindi pinansin ng matangkad na tindera si Luna at mabilis na lumapit kay Amelia Barlow nang nakangiti. Sumulyap si Amelia kay Luna, saka pinilit na ngumiti. Para sa isang brand na dapat ay definisyon ng luho, hindi nakakapagtaka na gugustuhin mo nang magsara ngayon para maiwasan ang mga taong basta na lang pumapasok. Tama ka, Miss Barlow. Kahit na may mga promo ang Spirit ngayon, hindi pa rin kayang bilhin ng maraming tao ang mga ito. Mayroon pang ang mga taong palihim na pumapasok sa mga mamahaling tindahan at naghahandang magnakaw kapag sa tingin nila ay walang nakakapansin. Sinadya ng matangkad na tindera na sumulyap kay Luna. Miss Barlow, may mga bagong produkto tayo. Mas maganda ang diskwento ng boss natin kaysa sa pangunahing sangay. Gusto mo bang tingnan? Lumapit sa kanya ang isa pang tindera at nagpakilala ng ilang mga bagong disenyo. Tingnan lang natin kung gayon. Kumapit si Amelia sa kanyang kasama at sumunod sa tindero. Hoy, bakit nandito ka pa? Huwag mong harangan ang daan. Itinulak nila si Luna sa tabi, dahilan para madismaya siya. Lahat ng mga tindera sa mga franchise store ay direktang binabayaran ng pangunahing sangay, maging ang tindahan ni Lucille. Hindi naman nawala ng saysay si Luna sa pagkakataong ito. Ngayon niya napagtanto ang isang napakabigat na isyu. Masyadong nakatutok ang Spirit sa pagpapasikat ng brand at paglalagay ng kanilang brand sa merkado, ngunit binaliwala nila ang pagsasanay sa mga tauhan. Maging salesperson o store manager, dapat sana ay nakatanggap sila ng wastong pagsasanay mula sa pangunahing sangay bago ipadala sa ibang mga franchise. Nang makita nilang hindi umaalis si Luna, hindi siya pinansin ng mga tindera at pinagsilbihan ang mag-asawa. Mukhang maganda ito, magkano pagkatapos ng diskwento? Tanong ni Amelia. Miss Barlow, hindi pa sapat ang diskwentong ito. Mayroon pa tayong isa na bago pa lang galing sa pangunahing sangay. Pagkatapos ay naglabas ang matangkad na tindera ng isang eleganteng Amerikana. Para sabihin ko sa iyo, nagkakahalaga ito ng 60,000 dolyar noong kinuha ng amo mula sa pangunahing sangay, pero pagkatapos ng diskwento, ito ay 58,000 dolyar ngayon. Ngumiti ang matangkad na tindera. Susubukan ko. Mabilis na isinuot ito ng tindera kay Amelia. Honey, maganda ba sa akin ito? Lumingon si Amelia at nagtanong sa lalaking katabi niya. Ma'am, hindi naman masama, mas maganda ang itsura kaysa sa binili mo sa history sa halagang 120,000 dolyar. Ngumiti nang may pagmamahal ang lalaki sa kanya. Ang Spirit ay hindi kailanman may hahambing sa history. Ang history ang tunay na tatak ng luho. Hindi mo nga maaaring subukan ang mga damit doon. Sumimangot si Amelia. Pero, mabuti naman, medyo ayos lang ang Spirit. Nagkibit balikat ang lalaki. Base sa kanyang karanasan sa parehong tindahan, ang Spirit ay lubhang nahuhuli sa history. Ang mga tindera sa history ay napaka-profesional. Maganda ito, ibigay mo sa akin ito. Hinubad ni Amelia ang Amerikana. Sandali lang, Miss Barlow, sa tingin ko mas mura ko pa itong maibibigay sa'yo. Lihim na ngumiti ang matangkad na tindera sa kanya, pagkatapos ay may tinawagan siya. Manager, ito na po ang pinakabagong Amerikana. Gusto ng isang customer na mas mura ito at alam mo naman na bago pa rin tayo. Ma'am, sige, naiintindihan ko. Tinapos ng babae ang tawag at komandat kay Amelia. Miss Barlow, ang huling diskwento ay 55,000 dolyar. Naka-discount na naman ng 3,000 dolyar yan. Ang galing mo talaga sa pagsasara ng mga deal. Sa susunod na pumunta ka sa bahay ko, tiyak na bibigyan kita ng espesyal na serbisyo. Nasiyahan si Amelia. Miss Barlow, dahil sa relasyon natin, syempre gusto kong magkatipid ng pera para sa'yo. Pagkatapos nilang ihimpake ang mga damit, hinatid nila si Amelia palabas ng tindahan ng may malapad ng ngiti.